Sound check. Ayun, hey guys, GM. So, hintayin lang natin yung mga iba nating kasama. Start tayo ng around 1:10 p.m. 1:10, yes. So, yes. Yung ating mga leaders and coaches, kung sakali, please tap them up na to join. Thank you. Or representative ng teams. Salamat, ganap. Ayan. So, marami-rami pa mga humahabol. Start tayo in 7 minutes. Thanks, guys. Ganap.
Sige, let's start in 5 minutes. Thanks guys. Ganap. Yan guys, we'll start in 2 minutes. Thank you. Okay, sige. So GM everyone, and welcome sa Raite 2024, I think, Hackathon Checkpoint number 2. So, magandang hapon sa ating mga participants, mga leaders and coaches na nandito, and mga T-site representatives kung meron man. And ayun nga, tulad lang din ng ating nakaraan checkpoint, ang ginagawa natin dito is to
kamustahan kung anong status ng ating project. And then kung meron kayong katanungan, now is the kumbaga time for this to be discussed, no? And syempre kahit naman hindi tayo ongoing sa checkpoint is you can always contact us dito sa ating mga contacts through Telegram and or Facebook Messenger, no, na ating chats na nakaraan. And meron din ako nakita na yun nga chats pala din sa akin sa Telegram, no. Hindi ko lang kasi na check din yun nung nakaraan kasi ako'y nasa event. Pero yun, we will be able to cater it na dito kung meron man tayong lalo mga technical questions, no. So muli, my name is Eliezer Rabadon, the Tech Lead of ICP Hub Philippines. And siguro simulan na natin itong ating checkpoint sa roll call ng ating teams, no? So siguro just to ano lang din, have your time saved, no? Upon tawag ng inyong team, so ang magiging format na natin is I'll call your team and then kung meron na kayo ng project name nyo, so anong project na pangalan, anong description at kamusta naman so far. Okay? So project name, description, at ano ang estado natin ngayon. Okay? Sige. So simulan natin sa number 1, stock underflow. Nandyan ba? From Gordon College. Sound check. Gordon College. Hello po. Okay, Sir Dardy, go ahead and take the floor. Wala pa rin po kasi talaga kami naisip na project pero nag-start na po kami sa like yung mga basic development ng mga necessary stuff like yung login and sign up, yung mga backend API ng mga yan. So, bali yun pala yung progress namin, sir, kasi talagang hindi pa kami makaisip ng talagang project kasi gusto namin Pero yun, sir, abot naman 1 week man naman, sir, mahigit, no? Okay, Docs. Sige, sir. Salamat. So, no title yet. Sige, next natin is sa Team DHVSU, Don Honorio Ventura, State University. Nandito po ba ang DHVSU? Hello po. Okay, take the floor po. Good afternoon po. Sa last checkpoint po ay bubuo po kami. Right now po is wala pong finality ng project name ng project namin. Pero we already have a concept and trying to develop po. So yung focus po ng system project po namin is regarding po sa mga farmers, their information, targeting yung crops nila per region. Ang goal is to balance the supply around region 3 or if ever man po is around the provinces po, ganun. So, as of now po, wala pong definite project name or project title. Pero the idea is there and we're trying to develop it this week din po. Okay, thank you for that, Ndam. Okay, next natin is si Fisher Bites, Bulacan State University, Hagonoy. Fisher Bites. Hello po. Okay, the floor po. Opo, medyo mahina lang pero tolerable. Hello po. So, yung pangalan po ng mismong project namin is Transcript, which is a web platform para po sa secured online transaction utilizing escrow-like functions po. So parang ang main goal po niya is to mitigate scams sa online transactions, especially sa mga nag-freelance. Nag-act si Transcript as a wallet or yung middleman na nag-hold ng pera. And then nare-release lang niya yung mismong pera once na na-complete yung transactions. So ayun nga, avoid scams for both the freelancers and the client. So last time po, nabanggit po namin na somehow 30 to 40% po yung progress namin. As of now po, may mga inaayos po kaming mga features. So
the group can say na somehow 60 or ganun po, around 60% na po yung progress namin. Okay. Thank you, sir. Next natin is CCS Bithamuts from Angeles University Foundation. Nandito na po ba tayo? Okay. Sige. Go tayo sa next team. Sorbound from Bulacan State University. Yes po. Hello po. Good afternoon po. So, I am the project manager of Sorbound. So, yung application po namin is named Agira, which is a farm listing app po connecting the farmers directly to the consumers. So basically po, ang progress po namin, siguro finalizing na lang po kami with the applications feature and other needed requirements po. Okay. Next po natin is CCS Dragons from AUF, Angeles University Foundation. Okay, wala. Next po natin is Web Wizards from First City Providential College. Rinig po ba? Yes. Meron lang tunog sa background. Ayun, sir. Good afternoon. Our project name is Fortune Forest. So, it is an eco-focused game that aims to restore Philippines' lost forests by sustainable reforestation efforts while giving players a worthwhile reward in the process. So now, we're almost around 60 to 70% finished. We already created most of the designs, especially on prototypes. We're also done with our dashboard creation, the minimum needed for it. Then, since we have a game, it's a 3 game, no? So 3 games yun. So, tapos na yung isa, the second and the third is already being worked on. And yung payment namin for ICRC is being worked on din. For now, there's challenges din kasi sa na-testing na namin yung test platform nung ICRC. So, ngayon, kailangan na lang namin i-figure out, linisin na lang yung paano mata-transfer yung funds ni user from peso to let's say a Bitcoin, then to BTF, then to Fortune Forest. Like, we're looking for, should we use Stripe, should we use GCash and such. So finalization on that. Then for UI designs, we're working on additional changes on it para mas maganda. Then as of now, okay na rin sa backend namin. We have the login sign up na rin finished. And the routing for it, and yeah. So yun po, sir. Thank you, sir. Next po natin is Bataan Peninsula State University, 1 BPSU. 1 BPSU. Okay. Next natin is coming from Systems Plus College Foundation, ICT DU Dragons Team 2. Team 2. Good afternoon po. Audible po ako? Yes po. So our project name is Mind po. Parang ano po siya, mental health support app that helps the user to let out their grievances in order for them to prevent the deterioration of their mental health. And as of now, we're polishing our main feature, and we are now proceeding to other features and other pages that are necessary for our app po. So, yun po yung namin. Latest developments po namin. Okay, thank you, sir. Next is Ice Sky from Bulacan State University. Ice Sky. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon po. Go ahead. Our project name is called Kumare, which is a micro-lending app using blockchain technology. Okay po. And our main SDG is sustainable cities and communities. Sir, can I ask lang po are we allowed to add more SDGs? Yes po. It's entirely up to you po. Thank you po.
And our status is finalizing the UI prototype and the mobile app, and just integrating the back end. Yun lang. Okay, thank you, sir. Next natin is Alpha Debs from Dr. Yamyas Colleges, Inc. Good afternoon, sir. Ano po? Hello, sir. Apo, good afternoon po. Go ahead. Bali po, our project po is, Bayani. It's where organizations can post events and they can recruit volunteers. Like, let's say, for example po, like, may pong bagyo po, and they need volunteers for, for rescue. And pwede po sila mag-post po sa website po namin na event na po na yun, and they can recruit volunteers, and volunteers can in turn po join po events. Bali yun po yung gist po ng website po namin, and currently po it's around 50% finished total po, pero po yung front end po namin is around 70-ish yung completion po niya. Okay. Thank you, sir. Next natin is Cyber Darian Debs from La Verdad Christian College, Apalit. Hello, sir. Good afternoon po. Am I audible? Yes po, go ahead. Okay po. Last time po, we mentioned that our app name po is Scholarships PH, but we have decided to change our app name po to Connect Ed, like Connect then ED. Tapos po, for the project, it is about a web app that serves as a central repository for scholarships and internships. Basically, meron pong providers, and yung mga students, they can search for scholarships and open internships. Tapos po, for our progress update, I can say na siguro po nasa 50% po kami overall. Pero we have some challenges po na mamaya ko na po i-open up kapag question and answer. Thank you po. Got it. Okay, thank you, sir. Next natin is ByteForce from STI College. ByteForce. Okay. We have no mic po. Ito type namin. Okay, sige. Go ahead po, please. Wala talagang kahit device, sir. Mobile. Okay, hold on. Okay po. So, thank you. So, sa inyong question, sir, no, kung tungkol sa tips about sa backend, ang tanong nyo is, can we use other JSON types for the backend that are more like SQLite? Actually, sir, yun nga po, SQLite po yung pinaka nakalagay naman sa ating backend, so you can use it. And then, quick rundown sa backend, paano i-connect si frontend. Sige, we'll do that later. Okay? Yeah, sure. Sige. No worries po. Okay, thank you, sir. So, discuss natin to later. SQLite, quick rundown. SQLite. And to front. Okay. Next natin is coming from Systems Plus College Foundation, ICT-DU Dragons, Team 1. Good afternoon po, sir. Audible po ba? Yes po, go ahead. So, yung project name po namin is Read With Me, and this is a reading comprehension tool po. And yung updates po namin with this one is, as of now po, we have completed the initial screen for the user, and we also established the
concept with the functionality po that we needed. And we're now developing po yung sa back end and also finishing po yung dun sa user screen po. Tapos po, lastly, ini-implement din po namin ng mga improvements dun po sa front end po namin. So, in total po, mga nasa 60% na po kami. May question lang po pala. Dun po sa presentation, may maximum or minimum po ba sa pag-present or wala naman po? Okay po. So, coming from that, dahil na-open mo, madam, yung topic, no? So, we just wanna clarify kung ano yung need natin dyan. So, sa presentation po, ang video presentation na kailangan yung gawin is maximum of 5 minutes. Maximum, okay? Maximum. Sa minimum, wala po tayong minimum. Okay? It can be shorter, up to you po. Pero ang maximum natin sa video is 5 minutes. Okay? Ngayon, tungkol din naman sa presentation, kapag po kayo ay nasa stage na nag-asikaso ng presentation nyo with the pitch deck nyo, you also have maximum of 5 minutes din. Okay? So, it's a video and yung presentation nyo po. Okay po? Malinaw? Sound check, sound check. So to clarify lang po, sir, so magpapas po kami ng video, tas po sa Monday is magpre-present po. So, ganito po siya, no? Yung requirement po natin, kung nakita nyo po doon sa ating mechanics, we need to submit po ng 5 minute or less than 5 minute na video. And then in terms of the presentation po is maximum of 5 minutes din. That's right po. Okay po. Thank you po. Okay, thank you po. Next po natin is Team Not Found from Bulacan State University, Sarmiento Campus. Hello po, rinig po ako. Yes po, dinig po. Yung name po ng project, yung project name po namin is Plantaria. Ang purpose po ng system project namin is promoting sustainable food sources through online tutorials na nagtuturo po sa mga users ng urban farming. At yung project, yung update naman po sa progress namin is mostly finished naman po sa front end. Nagpo-polish na lang po kami at nagdadagdag ng mga extra features. So para pagtutuunan lang po namin pansin is yung back end. So pwede po namin masabi is 50% done na po kami. Ayun po. Thank you po. Next po natin is CGCI Web Wizards from Core Gateway College, INC. Core Gateway College. Okay. Next po natin is TSU Red Hawks from Tarlac State University. Sir, am I audible po? Yes po. Sir, sorry sir, hindi po kami nakapag-join kasi midterms po namin ng isang week. And yun nga po, ang nagawa pa lang po namin is a concept with may mga konting improvement na rin po since wala na rin po masyadong ginagawa this week. So wala pa po kaming title pero ang main description po ng namin is a collaborative flashcard app for student group that who wants to level up their study habit po. So there is a leaderboard na i-implement which is nagiging mas competitive po yung mga student through study habits and not from people to people po. So ang current po namin progress is a 30%. And this week po namin planong tapos. Ayun lang po, sir. Thank you po. Okay. And next natin is SRC Griffins from Santa Rita College of Pampanga. SRC Griffins. Sige. Next po natin is Team BU ng Baliwag University. Team BU.
Okay. Next is PRMSU CCIT, President Ramon Magsaysay, State University. Nandyan po ba tayo? Hello sir, good afternoon po. Good afternoon po. President Ramon Magsaysay, tama? Yes sir. Yes sir. Sige po, go ahead po. So, yung project name po namin is Green Future Volunteer po sir. So, it is a web application that connects volunteers with local environmental initiatives and projects such as tree planting, cleanup drives, or recycling efforts sir. So, last time po, nasabi po ng teammate namin nasa around 30% po kami. So, ngayon po, this week po is natapos na po namin yung front end and back end. So, i-connect na lang po namin siya, sir. Pero may konting problema lang po kami. No, pwede po magtanong, sir? Sige, sir. Go ahead. Yung po dun sa command po na binigay ninyo, yung DFX start, tsaka DFX deploy. So, kapag nagbigay na po siya ng link, no? So, open na po namin siya sa localhost and then hindi po namin siya ma-access yung front-end routes po namin, sir. Parang hindi po siya nagbe-build. Oh, okay. Sige. Let's, siguro from that, no, we might need to schedule a separate call to check kung ano talaga yung nagiging problema, no? Kasi for sure may ano yan, kailangan i-troubleshoot na part sa folders or what. Okay po, sir. Thank you po. Thank you po. Next po natin is FINMA, Dark Knight Dev, Team A. And then lastly, Dark Knight Dev, Team B. Nandyan po ba? Okay. Sige. So if wala na, meron po ba dito sa atin ngayon na teams na hindi natawag? May teams po ba tayo na hindi natawag? Sige, mukhang wala naman, no? Coming from this, guys, can I request din muna to open up our cameras para sa attendance check natin? Yan, open lang tayo ng cam para sa attendance. And then, after ng attendance natin, we'll go with, question and answer. Okay? Sige, I hope most of us can open cam. Ayan. Sige po, wag na mahiya. Go. Mabilisan lang na picture. Sige po. Open. Yan. Let's give time sa ating mga kasama pa na iba na nag-open pa rin ng cam. Okay. Sige. So we will start to take the picture na. 1, 2, 3. Okay. Isa pa. 1. Oops. All done. 1, 2, 3. Okay. Nice. Sige, so salamat sa mga nag-participate sa ating attendance check. Okay, so on this junction, no, let's open up na ang ating question and answer para sa mga may katanungan. Sige, isa-isahin po natin yung mga nag-raise hands. Simulan po natin kay Madam Kiana Dairit. Sir, ask ko lang po, yung presentation po ba sa Monday, same time, 1 p.m.? Base po doon sa ating checkpoint schedules, October 22 po ang ating next. Thank you po. So 1 p.m. to 2 p.m. po tayo, yes. Okay po. Sige, ang next na nag-raise hand is si
Raimeses Cortez. Sir, kailan po ba yung project naka-deploy po or kailangan nyo lang po ba yung GitHub repository or yung source code po? Ganito siya, sir, no? Nasabi ko rin to nung nakaraang checkpoint. Ang ating process po is yung expectation namin for you guys to deploy is kailangan makita muna namin yung GitHub repo. And then from that po, we will give you yung voucher code para makapag-deploy kayo sa blockchain. Okay? Thank you po. Sige po. Thank you po. Ang next na nag-raise hand is si Kurt D. Kurt Daniel. Sir, Go ahead po. with regards po dun sa last question, yung tinutukoy niyo po bang repository is Fort repo from the Azel React, sir, na repo? Not necessary, sir. Kung may sarili po kayong GitHub repo na hindi fork, wala pong problema. Ang pinaka-requirement lang po is dapat, syempre, compliant po doon sa DFX deployment yung inyong gawang folder. Okay? So, kapag may sarili kayong GitHub repository, ensure nyo lang nandun yung dfx.json. Tapos, kapag i-run natin yung dfx deploy, dapat magsasuccess po siya. Okay? Malinaw pa? Yes, sir. Second question, sir. Go ahead. Meron po kasi akong ginawang testing from your repo po, yung Azel React. Then nilaunch ko po siya sa workspace sa GitHub. Okay. And then I've modified po. Naglagay po ako ng ilang pages and nag-set up po ako ng counting routes. Upon DFX deploy po, sir, yes, nagde-deploy po siya. Pero kapag po nag-try na po kayong navigate to different routes sa client po, nag-error po siya. And then sa local naman po, gumagana siya, sir. Yung local tools. Front-end ba yung tukoy mo, sir? Yes, sir. If I can share my screen, sir. Ano po? Sure, sir. Go ahead. Kita na po ba yung screen? Yes po. Go ahead. Ito po, sir. This came from your yung Azel React na repo. And then, ang changes ko lang po dito is itong app.tsx. Nag-install lang po ako ng React Router DOM and then added some routes. Aha. And then, nag-run po ako ng DFX deploy. Nag-success po siya. Binigyan po ako ng link. Aha. Tapos po yung sa pangalawa naman, yung npm start lang po from the root folder. Yes, yes. Tapos po, kung makikita niyo po dito, ito po yung sa first na command. Gumagana po yung route niya. Itong test landing page, sir, which is this one. Yep, yep. But when we try to access po yung ibang routes, like, let's say itong login po. Ito na po yung lumalabas. But dito po sa localhost, which is na niran ko po. Yeah, yun normal. Yes, sir. Gumagana po siya. Okay. Gets ko na kung bakit, sir. So, ganito siya, no? Yung manner ng paggawa mo ngayon is dumaan ka ng React DOM. Pero kung mapansin mo kasi, yung mga na-generate niya, no, na kapag nag-npm run build ka, kung makita mo, merong dulo.html yun, sir. So, yung expectation mo nagagana yung React the way na tulad doon sa npm run dev mo, hindi siya mangyayari kasi tinuturing ng ICP yung mga files mo as static. Okay? So, ibig sabihin nito, to solve your problem, you actually need to put yung .html sa link. Okay? Tapos, yung about doon sa link mismo na route na papunta mo, palitan mo siya ng usual na arep tag na pumupunta doon sa HTML file na na-generate mo. Does that make sense po? Yes, sir. Thank you. Apo. Kasi yun nga, ang turing kasi niya is file yan eh. So kapag pinuntahan niya,
yung hinahanap niya is yung, for example, slash profile, pero wala ka namang ganong klaseng folder, hindi niya, hindi niya tinuturing na ganon yun. Ang isa sa pwedeng gawin dyan, sir, no, is meron akong isa pang boilerplate na merong Next.js. Kasi doon, may solution actually yung problem doon na imbis HTML yung generate, folder at saka index HTML na magkakabit. Okay? Ang tawag doon sa solution na yun is trailing slash. Hindi ko lang sure kung merong ganun sa Vite. Okay? So, tingnan na lang natin mamaya kung sakali, no? I-send ko sa inyo yung link nung isang boilerplate na pwede nyong magamit. And then you try to extract yung files doon para malagay sa repo nyo. Okay po? Okay po, sir. We'll try the recommendation. Salamat po. Sige. Okay. Ang next natin na question is coming from Stephen. Carl? Hello, sir. Dinig po ba ako, sir? Yes po. Yung tanong ko lang po, medyo sa technical side din po. Di ba tatlong node modules po, yung sa root directory, sa front end, and sa back end? Bali kapag pinapalitan ko po yung style sheet, yung framework po ng SCSS po, papalitan ko po sana siya ng Tailwind. Bali pag in-install ko po siya ng npm install, mapupunta po siya dun sa root directory imbis na po dun sa front end. Normal behavior lang po ba yun o may mali po ang nagawa? Soundcheck, sorry, nakamute pala ako. So, ganito siya, sir, no? So, yung behavior kasi nung meron tayo ngayon sa repo is naka-workspace mode siya. So, subukan mong pag mag-i-install ka, lagyan mo ng workspace equals front end. Double dash workspace front end. Para magkaroon ka ng nung mismong yung package.json na ma-update is mapupunta doon. Pero you can also, direkta na pumunta na lang sa front-end folder and then doon ka mag-npm install. Pwede rin yung ganun. Okay? Next question. Hindi pangalan mo nakalagay, sir, pero ByteForce, STI San Fernando. Go ahead. ByteForce, naka-raise hands po kayo. Sound check. For the final demo po on 24th October, do we need to bring our own device and provide our own network connection? So, sir, what I can say is, yes, talagang device nyo po ang dala nyo. And tungkol naman sa network connection, maybe we can ask ang P-site po kung meron pong available na Wi-Fi. Worst case scenario, pwede po kayo mag-data con sa akin. Okay? Can we get another quick rundown sa back-end? Paano magko-connect si back-end at front-end? Okay, sige po. Ubusin lang natin itong mga katanungan. Meron pa po ba tayong questions? Sir Kurt, nag-raise hands ka po ulit. Yes, sir. About po din siya sa sa node module, sir. Kapag po mag-install kami ng dependencies, kailangan po namin mag-navigate yung kung sa backend po ba siya or sa frontend. Tama po ba? That's the easiest thing that you can do, sir. Yes. Pero like I said kanina, pwede nyo dugtungan ng workspace equals kung saan nyo gustong i-install yung inyong package. Okay, sir. Okay po. John Andre, go ahead. Sir, ask ko lang po kung pwede po ba namin palitan yung database ng MongoDB as type ORM po kasi yung and balak po namin mag-Mongoose. Ganito siya, sir, no? Kapag kasi mag-Mongoose ka, it means hindi siya dadaan sa ICP. So, isa sa requirement po kasi natin, dumaan tayo sa ICP. So, hindi ko siya suggested na gawin po. So, sir, stay po kami sa sa type ORM.
And Yes po. Apo. Now, pwede naman pong mag-explain. Apo, if you, kumbaga, subukan nyo pong sabihin sa akin kung ano yung blocker para nang sa ganon, masubukan natin siyang ma-address. Okay po. So, eto guys, no, isi-send ko sa chat. Ganito yung format. For example, di ba nasa root folder kayo? Okay? So, upon npm install nyo, lagyan nyo ng /workspace equals front end. 'Di ba? Kasi nakalagay doon sa package.json kung anong workspace siya. 'Di ba? So, ilagay nyo doon front end or back end kasi as far as I know, yun yung nakalagay doon, no? And then kapag meron yan, yung command na yan, hindi yan maliligaw sa root ng package.json. Yung installation niya. Okay? So, do we have another set of questions? Kung wala, please thumbs up na lang tayo. Okay? Gamitin natin yung ating thumbs up. Okay, nice. Liana, madam, go ahead. Hello po. As lang po regarding dun sa mga need i-submit, sir. Dun sa mga readme file lang po. Do we need or do we have a format po ba regarding sa mga documents na need ipasa for the project descriptions or kami na po ba yung bahalang maglalagay po? Kung Apo. paano po yung format po ng mga project descriptions po namin. So, ganito siya, madam, no? Wala naman siyang pinaka-required na format. But what we want to see doon is, syempre, yung project name, description, and then, ano yung mga nagawa nyo doon. Tapos, yung team information, kasama yung team members. And then, actually, yun lang siya eh. So, as much as possible, kayo na bahala kung gusto nyong maging creative doon sa part na yun. Basta't andun yung mga vital na info, it's okay po. Okay? Okay po, sir. Thank you po. Sige po. So, do we have another set of questions pa? Time check po natin ay 1:47 p.m. Okay? Go ahead, Sir John Lemuel. No, sir. Ano po yung gagawin, sir, dun sa issue po kanina sa front-end routes po? Okay. Pupunta tayo dyan later. Okay, Docs? Thank you po. Thank you po, sir. Sige. So, another question? Meron pa po ba? Okay. Thumbs up naman tayo kung all goods na tayo sa questions. Kasi kung okay na tayo sa questions, pupush na tayo doon sa concerns about sa tech related. So, mag-share ako ng screen in a while. Okay, so pakipindot lang yung like kung all goods na tayo. Okay, sige. So, let me share my screen muna. Teka lang. On. Nililinis ko lang yung aking UI. Okay. Meron pong katanungan? May nag-raise hands ba? Or wala naman? Okay. Sige. So, first things first, no? Puntahan natin yung ating teka. Puntahan natin yung repository para doon sa isa natin. Doon.
Okay po. So, dito, no, merong ginawa yung isa din sa ating participant. Etong si Happen. Okay. Etong tech stack na to is gamit yung outdated na version ng Easel, but it's all right. What I want you to focus on is itong front-end folder dito. Specifically, yung ating mga kasama na nagkaka-error tungkol doon sa routing. Okay? So, what you can do dito is, ito mismo, yung front-end folder na yan, pwede nyo siyang i-treat as initial nyo. It is Next.js naman. So, it means yung mga React components na meron kayo, automatically compatible siya. So, literal na cut and paste lang. Meron din akong nadinig kanina na concern tungkol sa Tailwind. So, this is also relevant sa side nyo, sir. Kasi etong front-end UI na to is naka-default na naka-Tailwind. So, you can freely use this repository as your boilerplate. So, itong front-end na folder. Ang pinaka-shortcut na pwede nyong gawin is, syempre, i-download as zip, and then yung front-end folder, i-paste nyo doon sa existing nyo. Okay? Tapos, make sure nyo lang na, yun nga, i-preserve nyo yung files nyo na components para ma-load nyo dito. Okay? Ang pinakamahalaga kasi dito sa side ng Next.js, no, na nafi-fix niya yung specific na problema nyo na parang nagpo-404 not found is dahil dito sa ating output. Wait lang Dahil dito yan sa ating output, na which is hindi pala nakalagay dito. Okay. So anyways, ang pinaka-ilalagay natin dyan is yung trailing/next.js. So, kailangan nyo siyang ilagay. Ito. Pag ganito. So, upon using itong front-end provided, no? Itong sa Next.js, ayan. So, dito merong next config, output, at saka this.dir. Okay? Ilalagay nyo yung trailing/true. Ito. Yan. Makikita nyo dyan kapag nirun nyo kasi yung npm run build, no, o export, ang pinaka mangyayari is kapag wala yung trailing slash, mapapansin nyo kung ano-ano yung pages na generate nyo. For example, meron kang path for user, tsaka register, tsaka index. Okay? Kapag wala yung trailing slash, meron kang tatlong HTML file na makikita. Ang pangalan is index.html, profile, tsaka user. Okay? Pero kapag naka-true yung trailing slash, ang makikita mo is yung index.html mo, and then yung folder na user yung pangalan at saka profile. Tapos sa loob nun, merong index.html. Yun yung pinaka-solution dun sa kanina, yung nag-share screen, no, na kapag kiniklik niya, nakalagay sa path niya is /user pero not found siya. Okay? Yung itsura nung wasm error something, it means kasi nag-expect siya ng file pero non-existing siya. Okay? Pero kung titingnan mo yon, kung lalagyan mo ng .html, gagana siya. Okay? So, ito yung pwede nyong gamitin. Inuulit ko lang. Pwede nyo siyang gamitin as your front-end boilerplate. Make sure nyo lang nalagyan ng trailing slash. Okay? Sige. So, na tayo dun sa isang concern. O sige, Sir Kurt, go ahead. Sir, maybe also request a demo for a non-JS, Next.js way po. Kung boilerplate lang po ng Agent React. Kung paano po yung sa routing natin sa client side. So, ganito siya, sir, no? Medyo tricky kasi kung rectang React lang talaga. Kasi that's the reason why Next.js exists at saka si Vite, no? Kasi nga tinry nila isolve yung
problema doon sa side ng React na ang hirap maggawa ng routing. Okay? So, ang pinaka-solution talaga dyan is to really just simply use Next. Or, kung gusto nyo na sariling gawa nyo talaga, manu-manuhin yung gumawa kayo ng folder and then i-rename nyo ng index.html yung yung per page. Okay, okay? Yeah, so bali ganito kasi siya, no? Quick run through lang. Ito, sa chat ako nakakasulat no, nagta-type. By default is yung ating ICP na kumbaga yung web server part natin, no? Nag-expect siya ng index.html. That's why upon visiting yung mismong link na nabibigay sa inyo sa DFX deploy, lumalabas yung pages nyo. Okay? Ngayon, anong nangyayari? For example, kung meron nga tayong /register, no? Pag meron tayong /register na ganito, nag-expect yan ng dalawa. Okay? It's either register na file name or register na folder. Okay? If wala tong dalawang to dun sa in-upload mo, not found yon. Ang kaibahan lang dun sa nangyayari sa inyo ngayon is meron ka namang register. Ang problema, register.html siya. Okay? So, inuulit ko lang, how does Next.js solves it? Ang nangyayari is gumagawa siya ng register na folder at yung original na register.html, ginagawa niyang index.html doon. So, ang nagiging behavior sa inyong front-end sa browser kapag ginamit yung fix ng Next.js, accessible yung /register kasi existing yung folder. At yung folder na yun, merong index.html kaya meron siyang something default to show. Okay? So, you can always do naman yung manual na version. Nga lang, I cannot guarantee kung may problema ba dun sa JavaScript side. Kasi as far as I know, nagmi-minify yung mga JavaScript snippets, yung mga codes, kapag naka-React ka. So, baka merong not found na mangyari doon sa mga ibang files. Kung mamanu-manuhin yung rename yung file into like this. Kaya, yun nga, like I said, no, ang shortcut talaga is you try to use yung other boilerplate or you can also, kung masyado kayo nalilito dito, you can always create your own Next.js na instance. Just make sure na naka-trailing /true kayo. Kasi it will save you time to have this dilemma, kumbaga. Okay? Sige po. May other question pa po ba tayo? Ngayon, kung meron po dito sa atin ng mga nagmamanual na mag-create ng sarili na hindi naman gumagamit ng front-end framework, eto na rin yung pinaka-solution nyo doon. Kapag may other pages kayo, make sure naka-folder yung inyong mga pages. Okay? Sige. So, tuloy tayo sa back-end. Okay? Punta na tayo sa back-end. So, guys, ganito siya. No? Teka lang. Hazel React. Tingnan natin kung kamusta yung laman dito. Okay. Sige. So, dito guys na yan, meron tayong ginawang example dito na create, which is ito yung insert, yung read, which is itong find, yung update, by the word itself, yung update config, at saka yung delete. Okay? Ngayon, paano nga siya nagsisimula? Nagsisimula siya dito sa ating database, no?
sa database entities, kung meron kayong, sabihin na natin na kuha ako ng isa sa sample na mga nabanggit kanina, no? Sabihin natin, for example, volunteers. Okay? So, kung kailangan nyo ng table para sa volunteers, gagawa kayo ng file na naka-singular, yung file name, so volunteer.ts. And then from that, pwede nyong i-copy to initially, tapos ilagay doon. Okay? So ngayon, assuming meron ka na nung volunteer.ts, syempre, unang-una, papalitan mo yung word na to, yung configurations. This time, naka-plural naman. Gagawin mong volunteers. Okay? And then dito sa class name is naka-capitalize na singular ulit. So, volunteer. Okay? Ngayon, dun sa columns, okay? Dito sa columns, meron kayong guides dyan. Sa IntelliSense, nag-automatic yan na kapag tinype mo yung type and then naglagay ka ng single quote, pwede kang mag-guide nun na ano ba yung gusto mo ilagay. Is that a text? Or is that an integer? Okay? So, coming from that, gagawa ka ng column mo. For example, dito, first name yan. Tapos, sabihin na natin na full address dito. So, full name at saka full address dito. So, it means, upon creation mo nung file na yon, okay, meron ka ng ready-made na table. Okay? Ngayon, kapag na-save mo na yon, ang next na gagawin mo is ilalagay mo yon sa index.ts dito. So, kung mapansin nyo how it went through dito, pwede nyong iasa na mismo sa IntelliSense na pag nilagay mo dito comma and then nilagay mo yung word na volunteer, lalabas na yung volunteer na nakakapital tulad nito. And then mag-automatic import siyang ganito. Ngayon, kung gusto niyo ng hustler mode, pwede niyo mismong i-copy to and then i-paste. Tapos palitan niyo ng volunteer and then volunteer tapos lagay niyo din dito volunteer. Okay? Ang pinaka nangyari na doon is upon deployment ng backend nyo sa ICP, mag-automatic assume siya na kung ano yung entities na nandito is siyang mismong tables na mangyayari at malulod niya moving forward. Okay? So, ganun lang yung pinaka-setup paano gumagawa ng table dito sa ICP. Ngayon, baka nagtataka kayo, Sir Eli, paano nyo nasabing nag-create tayo ng table nag-create lang naman tayo ng file? Okay? Doon kasi nagkakaroon ng magic si SQL Lite na nasa ICP, no? Kasi under the hood, ang gamit natin doon is SQL.js. Okay? Etong si SQL.js na compiled sa JavaScript. So, ang pinakalikod niyan is JavaScript type array lang yon. Okay? So, it means, upon loading ng database dito sa atin, sa backend, no? Dito, upon loading ng database dito, nag-a-assume lang siya na kung yung object o dun sa JSON object mo is null yun, meaning wala pang laman yung database mo. Now, if meron na, ilo-load lang niya yun. Okay? Ngayon, balik tayo sa create, read, update, delete. O, paano ka mag-create? Doon na tayo papasok sa anong ginagawa natin sa routes. Okay? So, sa routes natin, papunta tayo ng controller, which is ito. Yan. So, sa insert, di ba? So, upon punta natin sa insert, tayo sa app, controllers, dito. Kung mapansin nyo dito,
naka-type ORM na siya. Okay? Ngayon, paano nagkaroon ng connection yung type ORM tsaka yung SQL? Kasi nga, boilerplate na to, nandun na yung default na loading ng type ORM at ng SQL. So, hindi mo na kailangang mano-manong gawin yung table, ginagawa na siya mismo by default netong ating boilerplate for you. Okay? So, dito pa lang, the moment na nag-load siya, ito, yung db.load at saka create server. Yan, kung mapansin nyo dito. Kapag nag-initialize na yan, ayan, at kapag nag-load na yan, etong db.load na to, yan, yung db.load. Saan galing yan si db? Etong si database na word. Saan galing? Ito mismo sa database na word. Okay? So, backend, database, and then index.ts. Yan. So, dito na siya naglo-load. Okay? Upon connect, ito, nakikita nyo dito. Upon connect, ang loading niya is yung SQL.js. So, wala ka nang kailangang intindihin na paano mo i-access yan sa CLI o sa SQL Workbench. Hindi mo na siya kailangang intindihin doon. Kasi nga, yung connection na to is once this is established, naipasa na sa Express.js yung instance ng SQL na siyang mismong pinapasa papunta sa ating type ORM. Okay? So ngayon, to cut the long story short, kapag gagawa kayo ng inyong table at saka column, wala na kayong ibang iintindihin kundi dito sa entities. O dun sa tinatawag nating MVC framework, Model View Controller, yun yung synonym netong entities, yung model. Okay? So, dito na kayo gagawa ng mga tables. Yung mismong pangalan o file na to, siya yung nagsisilbing table nyo. Okay? Na which is ito yan, yung configurations. And then, how can you access is yung pangalan, which is yung configuration. And yung mga column nyo, ano yung mga sinesave nyo na mga rows, yung mga data sa database nyo is etong mga to. Okay? So, if it's all text, then all goods. Meron din kayo makikita dyan sa sample nating isa sa Happen. Mas detailed yung ibang part kasi dito, madami ng entities na examples to. So, say for example, tungkol sa ating user. Ayan, so makikita nyo dito, meron siyang email, username, principal ID, etc. Kung ano mang kailangan nyo sa mundo. So, ayan. Kung number, int, yung kailangan nyo ilagay. Okay? So, things like that. Okay? So, ayun nga. Kung makita nyo rin dito, paano siya dinagdag, ito yung mismong pagkakasabi ko. Kailangan nyo ilagay yung capitalized. And then, kapag na-save nyo na yan, punta na kayo dun sa controller. Sa controller is sa app, HTTP. Sabihin natin user controller. Yan. Okay? So, yung iba dito na part is medyo nakaka-overwhelm. Kaya I suggest, punta pa rin kayo dito sa ating Hazel React. Kasi dito mas basic yung ating example. Na which is, ayan, yung insert natin. Yung read. Yung update. At saka yung delete. Ngayon, punta na tayo dun sa isang concern kanina. Paano nagkakaroon ng connection yung back-end at saka yung front-end? Nagsisimula siya dito. So, I assume lahat naman sa atin is alam na yung tinatawag na REST API. So,
when we say REST API, ito yung gumagamit tayo ng HTTP verbs na get, post, patch, delete. Okay, yung mga yon. Pero dito syempre, dahil nandun lang naman tayo sa usapang pagbabasa at pagpasa ng data, so dalawa lang ang ginagamit nating verb, which is yung get at saka yung post. Okay? So dito, ang main reason kung bakit nagkakaroon ng connection yung front end at saka back end nyo is kasi nga yung back end nyo, it's an API. Okay? So, ang pinaka nangyayari dyan is, for example, kapag binisita nyo yung /configuration sa mismong dito nyo, so sabihin natin localhost something and then /configuration. Yan. Kapag in-enter natin to, ito yung counterpart nitong get. Pero kapag post yung ginawa natin, it means galing siya sa form. Galing siya sa form na ginagawa nyo sa front end and then binabato natin papunta sa back end. Okay? Ngayon, tanong, Sir Eli, paano nga in a way no na nakasulat ka dito, example mo, localhost. Kung nakita nyo kanina, upon DFX deploy nyo, merong link, di ba? Yung mahaba na random, ang tawag doon is canister ID, yung mahaba na code, .localhost4943. Okay? Kapag meron ka na nun, yung link na yon, yun kasi yung gagamitin mo dito. Okay? So, blah, 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 and then, ganyan. Tapos, localhost 4943. Yan. Ganito kasi yung pinaka-setup niyan. Kung ano yung nilagay nyo dito na route, yun din yung ilalagay nyo dito. So, /configuration. Ganyan. So, ito yung magiging pinaka-output. Okay? So, ang tanong is, sa front end, paano naman natin siya i-access nga? So, kung makita nyo dito sa ating sample sa Hazel, meron dito sa front end kung paano siya in-access. Yan. So, dito, ito yung example natin. Naka-form siya, ito, naka-form. On submit, meron tayong function na handle submit, which is nasa line 6, ito. Ngayon, ano yung ginawa? In-execute natin yung function na fetch. Ngayon, ano yung laman ng fetch, no? Nandito yung URL, yan, nung canister, /greet. Okay? /greet. So, naka-forced lang siya na parameter, no, na naglalagay siya ng name equals ano yung name na inilagay mo dito sa form na to. Okay? Balikan natin doon sa backend. Sa backend, ganito ang itsura niya. So, pupunta tayo sa routes. Ito siya. So, paano siya kino-consume ng front end? Gamit yung link na sinabi natin na mahaba .localhost /greet. Okay? So, ito siya, /greet. Ngayon, ang sabi, Sir Eli, kung form to, tapos ito is ina-access natin papunta sa backend, bakit hindi siya post? Kasi po, wala naman tayong dineclare dito na post. Yan. Dito kasi, kapag maglalagay ka dito ng header, yung another option, dito, pwede ka maglagay doon ng method na post. Okay? Kapag wala kang dinefine, by default, ang expectation niya is get po yan. Okay? Ngayon, pwede tayong pumunta dito sa happen para makita niyo yung other way of consuming na which is, I think, andito siya. Yan.
That is the library. Itong books. Yan. So, dito kasi, meron na tayo nung happen context. Yan. Kung mapansin nyo, nakalagay sa kanya .get and then event list. Tapos, kung pupuntahan natin yung happen context, nandito yung paraan niya kung paano siya mag-execute. Which is, pinasa-pasa na kasi ito eh. Use router, rs. Ayan, itong si .backend. So, kung makita nyo dito, medyo advanced na kasi ito. Pero the point is, nakikita nyo yung kung paano siya kino-consume. So, meron siyang backend.get. At yung sa atin naman, in comparison is, meron tayong fetch na naka-default ng get. Okay? So, fetch post method. Makikita nyo din siya kaagad dito. Yan. Kung paano ba siya ginagawa. So, sa fetch, ito yung get niya. Pero kapag magpo-post ka, ayan, like I said, ito yung fetch mo, ito yung link, and then, lalagyan mo ng secondary option, which is yung may method na post. Okay? So, that's how you interact dito sa kung ano yung inilagay mo. Ngayon, Sir Eli, siguro ano lang din, no? Additional point lang. Kasi baka mamaya may iba sa inyo na baka nako-confuse when to use get or when to use post. Simple lang, no? Kung meron kang data na ang assumption mo is gusto mong mag-update o gusto mong mag-create, mag-update, at mag-delete. Okay? Yung create, update, at saka delete. So, C, U, D. Lahat po to, dadaan siya sa post. Pero kung ang intention mo is magbasa, in short, mag-read, siya lang ang katangi-tanging merong gagamitin mo na get. Okay? Inulit ko lang po. Kapag create, update, at delete ang intention, ang gagamitin nyo ay post. Kapag ang intention ay magbasa, okay, to read, ang gagamitin nyo ay get. Yun lang po yung ating timbangan nun. Okay? So, nasagot ko po ba ang inyong katanungan? Siguro po, mag-set na tayo ng another wave of Q&A, or are we good? Sige po, Sir Kurt, go ahead. Sir, pahabol lang po. Yung sa nabanggit niyo po kanina sa update, hindi po ba pwedeng put or patch or restricted lang po kami sa post kapag mag-update ng record? Apo. So, to ensure lang, sir, no, na magpo-push through yung inyong request, I suggest na mag-post lang muna tayo. Kasi ganito siya, no? Hindi natin controlled na yung kung anong nasa environment ng blockchain. Okay? Ang pinaka-working right now na process is talagang post. And ito rin, no, to tell you honestly, sir, no? Sa side namin sa company namin, okay? Hindi na kami sabihin na natin nagwo-worry tungkol dyan sa verbs. Kasi nga, sobrang rare din naman ang gumagamit ng delete, put, patch na verbs. Kasi at the end of the day, equivalent lang yan ng post. Iba nga lang yung word. Okay, sir. With regards po dun sa endpoint definition, sir. Since isa lang po yung URL na binibigay sa amin kapag nag-DFX deploy,
That means kapag po nag-prefix kami ng iba pang endpoints, ma-access po namin is either yung front end or yung back end. Now, I'm thinking po if we can prefix po ng /API dun sa mga API endpoints po namin. Will that work po, sir? Good question, sir, no? Pero base kasi sa Word, no? Teka, ipakita ko sa inyo. Yung ating ginagamit ngayon is yung tinatawag na Hazel. Yan yung reason kung bakit nakakapag-JavaScript o TypeScript tayo dito sa ating ICP project na ginagawa, no? So dito, meron silang sinabi tungkol sa Word na API. Hold on. Hanapin lang mismo natin yung Word. Teka lang, ha. Wait lang. Merong mismong tungkol dyan. Where can we access the recording of this session po? So it will be uploaded po sa ating YouTube channel. So it's ICP Hub PH. You can search po yung ICP Hub PH. Okay. Sayang, nawala na yung pinaka-word. Pero as far as I know, sir, no, ganito. Baka kasi makain ko yung time natin ng malala. Yung word na API is forbidden to be used. Kasi naka-reserve siya sa gateway ng ICP. So, hindi siya gagana kapag ginawa mo yung /API na word. Okay? Pero sir, if gumamit po kami ng ibang prefix, like gagana naman po siya, sir. Kunyari po V1/V1, ganun po. Yes po. Walang problema po. Thank you, sir. Okay. Pero sige, yung aking sinasabi tungkol doon, no, i-send ko sa inyo kapag nakita ko siya ulit. Kasi tinitingnan ko siya doon sa documentation dati nung nag-aano ko. Kasi syempre sa akin, sige, iisa lang yung path. Why not use yung API? Tapos yun, nabasa ko yung part na yun na turns out hindi pwede. Okay? Sige, so any other question po? Meron pa po ba tayong katanungan? Sige po, go ahead, Sir John. Sir, nung sa akin po, ina-access ko naman po sa curl and dito po sa pinaka-mismong web browser. Okay naman po yung yung /configuration. Pero pagdating po sa code ko, nabablock po siya ng course. Okay. If that's the case, sir, ano po kayo, no? Tungkol sa course, ganito siya. So, dapat naka-install sa inyo yung course na package, which is, makikita nyo rin dito, sir, sa sa Happen. Ito. So, ilagay ko to sa chat, no? Para makita nyo mismo. Ito po. Yan. So, turns out, sige, i-note ko to, no? Tapos i-update ko yung boilerplate natin na Hazel React para ma-fix yung mga ganyan. Kasi, yun nga, hindi lang na-anticipate nung isa sa gumawa sa front, sa back end na yung course info nga pala is makakaharang siya. Pero ganito yung pinaka-ano niya, no? Pinaka-fix tungkol dyan.
Saan yung share screen natin? Share screen is, eto no. So sir, ganito siya no. Upon installing nyo nung npm install course, eto, ilalagay nyo lang siya dito. Oh. Ayan. App use course. And then, you're done. Fix na yun. Okay? Which is, makikita nyo yan dito sa happen. Etong import course from course, tapos app.use course. Pero yun nga, para sa mga other participants in the future, we will add this line na lang din sa ating Hazel React boilerplate. Okay? Thank you, sir, for pointing that out. Next question po. Baka meron pa. Time check natin is 2:26. John Andre, go ahead po. Sir, isa pa po. Dun po sa kapag nararan naman po namin sa front-end side yung npm run start, yung same problem din po dun sa hindi po namin ma-access yung sa may back-end po ng kailangan pa po namin na i-deploy. Ganun po ba talaga? O meron pong parang hot reload feature yung DFX? Tama. Sir, ganito siya, no? Talagang kailangan mo siyang i-DFX deploy lagi to have your latest version. Ganito ang pwede mong gawin, no? Habang naka-npm run start ka doon sa Next.js, kapag wala ka pa naman pinaka-update sa backend mo, okay lang. 'Di ba? Pero kung may in-update kayo sa backend, you really need to execute yung DFX deploy. Okay? Po, sir. Thank you po. Sige po. Any other question po? Thumbs up na lang tayo kung all goods na tayo. Malinaw naman po ba so far yung ating mga na-discuss? Yan. Okay. Nice, nice, nice. Okay. Time check po natin ay 2:28 p.m. Meron pa po ba tayong ihahabol na mga katanungan? Or all goods na po tayo? Okay. Sige. So, guys, no, ganito, no, lalo sa mga nandito na ating team members and leaders, no, please ensure to check lagi yung inyong email kasi po nagsisend po kami ng notifications doon. May mga ilan kasi akong email na nakita na hindi ko sure kung nag-unsubscribe talaga, pero merong nakalagay doon na ilang unsubscribe na pagkaalala ko nandito naman ngayon sa ating Google Meet, no. So kung yun ay aksidente, please try to click lang din yung resubscribe para lagi kayong naka-loop doon sa updates. Kasi kapag kinlik nyo yung unsubscribe, wala na kayong mare-receive at all, literal na notification galing sa amin. Okay? So, ayun, maganda na rin na yung mga ilan naman is nakapag-register na doon sa Luma link. So kung meron pa kayong mga other tropa o kasama sa team na hindi pa nakapag-register dun sa ating registration link o kahit dito sa calendar, please have them register, no? Para ma-inform sila dun sa current na progress natin. So yun lang siguro, to set expectations lang din sa ating checkpoint number 3. So sa checkpoint number 3 natin, kailangan na natin yung progress mismo sa video presentation na which is not longer than 5 minutes at saka yung inyong pitch deck po. Okay? And then syempre kasabay doon sa expectation ng files po na yun is please have your GitHub repositories ready na kasi we will send na yung form kung saan nyo isasubmit yung inyong items na yung video, yung pitch deck, yung presentation, at yung inyong GitHub repositories. Okay? So that's our expectation sa checkpoint number 3. Clarifications, questions before we end? Meron pa po ba? Or all goods na tayo? Going once? Going twice? Okay, sige. At dyan nagtatapos ang ating checkpoint number 2
sa RITE 2024, I think, hackathon. Muli, maraming salamat sa ating mga participants, leaders, coaches, and ating mga universities na nagpa-participate sa ating hackathon ngayon. Maraming salamat po and kita-kits sa next checkpoint. Salamat. Ganap. Thank you, sir. Thanks, guys. Salamat. Good luck.